Nandito tayo guys sa 10 miles hills. Palusong tayo. So ang speed lang natin ay nasa 44 km per hour. Then ang cambio natin nasa 12 speed ang cambio natin. So dahan-dahan lang tayo pababa dahil malalim itong palusong na to. Dito lang tayo naglalaro sa exhaust brake. Then ang engine brake natin 12 speed. Dito tayo sa biyak na bato. Yan yung runaway. Pag hindi kinaya ng preno, diyan ka pumasok. Kita nyo yung biyak na bato. Ganda. So pag lumagpas tayo ng RPM na 20, pwede tayo mag-apply ng isang medyo madiin na preno para bumagsak agad yung tulad nyan. Nasa 20 na siya, pero kaya pa naman siya ng exhaust. Kaya pa. Pag lumagpas, doon tayo mag-apply ng preno na isang medyo madiin. Grabe, no? Exhaust lang tayo, naka number 3 tayo na exhaust brake. Tuloy nila, oh. Huwag natin gagayahin yan kasi magagaan lang yung mga yan. So tulad niyan guys, nasa 21 na yung RPM natin. Pwede tayo mag-apply ng isang medyo madiin. So makikita nyo, yung RPM natin nasa 17 na lang. Naka-exhaust number 3 tayo. Diba? Bumagsak agad siya. Isang apak na madiin, bitaw agad. Then yung paa, nasa flooring lang. Huwag nyo ugaliin na yung preno, yung paa nyo nakatungtong sa preno dahil baka maninikit yung natin dyan. Yung brake lining natin din, yun ang magiging cause ng init. Grabe, ganda ng view, oh. Tapos natin ang palusong, paho naman tayo. Kung makikita nyo yung paho, no? Grabe, no? Bangin yan sa left side natin. Gagapang naman tayo sa pahon. Ayan. Pero ito mga nag-overtake sa atin, mga magagaan lang kasi yan. So use tayo ng 4-way lights. So yung speed natin pabagal ng pabagal, oh. 45 km per hour. Then ang cambio natin 11. Paho na yan, oh. Speed natin 31, 30. Ang cambio natin 9 na lang, oh. I-maintain lang natin na 16, 17 yung RPM natin para hindi siya mag-overheat yung truck. Truck, oh, yung overtake sa ating gabang na, oh. Kaya ang speed natin 24 km per hour na lang. At ang cambio natin nasa 9 gear. Pababa na pababa 24. 3
na lang, 23, 24. Naglalaro lang siya dyan. Na lang takbo natin, pero may overtake pa rin, no, sa pahon. Ibig sabihin magagaan yung mga load nila. Tapos doon pa tayo pupunta, oh, yun, oh. Okay na, medyo buwibilis na tayo. Nagkambyo na tayo ng 10. Itong location na to, guys, ito yung Golden BC. Dati dito lang daan yan sa tabing bundok. Ngayon nilaparan na nila kasi delikado talaga itong lugar na to pag winter. Napakalalim na bangin yan. So dati yan ang daan, oh. Bye-bye lang yan sa gilid. Good morning, guys. Today is Tuesday. Nandito na tayo ngayon sa Hope, British Columbia. Flying J truck stop. Dito tayo nagpalipas ng gabi. At nag-load check na tayo, nag-circle check, then magdi-diesel tayo dito. Itong Flying J sa Hope ay isa sa pinakamalaking truck stop din dito sa British Columbia. Makikita nyo, napakaraming truck. Dito parkingan ng mga kotse, doon sa mga truck. So every morning kailangan check upin natin yung tire, gulong, rim, brake chamber, lahat ng everything makikita natin dito sa truck. Bago tayo umalis, checkin natin yan. So kanina nag-check na ako, naligo muna, then nag-check ng load at mga gulong, lalong na pangilalim. Dahil may nangyari na may nakuha ang video na post sa TikTok, may natalsikan ng gulong, tapos tumama sa isang truck, then hindi pa alam ng truck driver na tumalsik na ang gulong. So ito, panoorin nyo. Kaya ganun na lang kahigpit yung company namin sa safety, dahil nga siyempre mahirap nga naman ma-involve sa aksidente. Tapos sigurado masuspindi tayo or ma-terminate dahil sa unsafe driver tayo, di ba? Siyempre hindi naman tayo kukonsintihin ng opisina na gano'n, naka-aksidente tayo. Dahil hindi sila nagkukulang sa pangaral, sa safety orientation, safety career age. Every 3 months meron kaming parang orientation na i-refresh. May exam kami every 3 months. Yung mga truckers, please huwag natin kakatamaran na mag-circle check lagi, lalong-lalo na pagdating sa mga gulong, tulad natin mga long haul.
kahit switch load lang tayo, kahit switch load, kahit ginamit ng mga city driver yan, kahit ginamit na or pre-trip nila, iba pa rin yung ipi-pre-trip ulit natin. Kaya nga meron tayong 15 to 30 minutes para mag-check ng load, gulong, underneath ng trailer. So yan ang pinaka-importante talaga. Kaya ako dati tok-tok lang ako ng gulong, tok-tok, ikot, load check. Pero dahil sa marami na nangyari, hindi lang sa amin, pati sa ibang kumpanya, may nangyari na natalsikan ng gulong. So ayaw natin ma-involve sa ganyan, kaya mas maganda mag-double check tayo. Wala namang mawawala, para rin na guunat-unat tayo. Safety rin natin yun, para hindi tayo makadamay ng ibang biyahero. Napakaswerte lang noon dahil truck ang nakabangga sa gulong ng trailer na yon, ng truck na yon. Eh paano kung kotse? Sigurado same lang, dahil may nangyari din yan, may napanood din ako na bangga ng truck yung gulong din. So na-ditch siya, sumimplang yung truck. Eh paano kung kotse, di ba? Baka mamatay pa yung laman o pasahero ng kotse na yon, or sino ka nag-drive ng kotse, di ba? So ayaw natin maka-involve ng lalong-lalo na mga foreign worker tayo, dayo lang tayo dito. Mas maganda mag-ingat tayo. So ang biyahe natin ngayon ay papunta ng Abbotsford. Ida-drop natin to at mag-switch tayo doon kay SP sa yard natin doon sa Downey. Pumarga tayo ng 1,193 liters. Ganun karami. So nasa $528. Then karga naman tayo ng DF. Buti sa amin yung may nangyari ng ganun, walang nadamay. Kaya yan ang isa sa pinag-aalala ng mga employer or mga boss natin, na huwag tayong maka-aksidente. Dahil pag nakadamay tayo ng ibang biyahero, lalong-lalo na pag kotse guys, mahirap kung kotse ang nabiktima. Buti na lang truck, kasi kung yung truck at least kahit papano safe tayo, malaki yung truck natin. At ang nangyari na yon sa truck driver na nangyari, parang medyo umaapoy na yung rim niya, medyo umaapoy na. Kaya siguro dahil nga lumuwag na yung nagwigil-wigil na yung gulong, doon nagsimula yung apoy. Kasi bakal to bakal na, di ba? Tara, let's go. Muna tayo. Natin kung may oras na tayo. Okay, more than 30 minutes. Let's go. Another pump na isa. Steady. Let's go. Pray muna tayo. Google Map tayo sa 77 kilometer papunta doon sa yard. Duwag ng di ba? Truck stop.
Paglalabas, ganito lagi ang posisyon. Na kita mo yung this side at kita mo rin dito. Kailangan wag nakaganyan, wag naka-slide. Clear. Dito pala yung garahe ni Jamie. Yung towing. Napaka-busy ng highway na to. Tulad niyan guys, papasok yung truck na yan. Instead na mag-change lane tayo, pagbigyan na natin yan. So inilawan ko na siya para makapasok. Kaysa mag-change lane pa tayo, mahirap mag-change lane dahil napaka-busy ng highway na ito. 'Di ba? Nakapasok siya ng safe din tayo, hindi na tayo nag-change lane pa. Konting slowdown lang, okay na. So dito na tayo sa Abbotsford Yard. So may bakante dito tayo atras. So yan, nandito na tayo sa Abbotsford Yard. Idadrop natin tong trailer natin dahil kukunin natin yung load na yon, yung may tarp na yon. So shout out sa mga taga Big Freight. Ayan. Good luck sa mga kumukuha ng lisensya. Pagbutihin nyo para makapag-umpisa na kaagad kayo sa mga taga Big Freight. Drop natin yung hangin. Make sure nyo lagi guys, pag mag-drop ng trailer, kailangan ibaba yung airbag suspension. Unahin pag baba yung airbag suspension bago ibaba yung landing gear ha. So lagi ko naman sinasabi, lagi kong pinapaalala yan. Lagi kong pinapaalala, paulit-ulit ako nagsasabi. Hindi ako nagsasawang magpaalala kasi marami pa kaming mga kasama na parating dito sa Canada. So sa mga hindi pa naka-experience, at least mabigyan ko sila ng idea. Kaya inuuna natin yung airbag suspension, hindi yan trip-trip lang ha. Inuuna ito kasi pag inuuna natin yung landing gear, babaluktot yung landing gear. Diba? So baba na natin yung landing gear. Morning. Tayo ulit. Basta. Wala ka palang biyahe? Wala. Ito lang ginagawa ko eh. Wala naman. Wala nang pick up siya. Walang pick up? Oo. Yun, thank you sa load. Napalaki. Nakaraang linggo ba yan? Nakaraang linggo ba yan?
Buti walang truck ngayon. Wala. Nakauna pala tayo guys. Napakalaking bagay talaga na nandito si SP Day. Siya ang pick up dito sa British Columbia ng mga load. Tapos nakatarp pa oh. Ayan, tirahin muna natin to. So yun, salamat ulit ha. Ingat-ingat sa biyahe. Napanood mo yung post ng tropa sa ano? Sa group na may tumalsik na gulong. Ngayon, bago? Pero hindi sa atin yun. Kuha niya rin sa Facebook yun, sa TikTok. Na may umovertake na truck. Yung inovertikan niya na truck, natanggalan ng gulong. Bumangga sa kanya. Oo, kaya ganun kahigpit tayo, di ba? Laging talagang pag nag-circle check kasama pag-check yung mga gulong. Oo. Buti ka mo, truck ang nakabangga. Kung kotse, simplang yun. Baka patay pa yun. Kasi wala nawala sa ayos yung truck. Buti nakatabi pa siya. Ngayon yung yung tumalsik na gulong na truck, dire-diretso pa, hindi pa rin niya alam na may nangyari na. Di ba? Ibig sabihin hindi tumitingin sa side mirror. Madalas kasi yung iba busy sa kausap pa, hindi na. Oo, yun. Ako talaga pag may umo-overtake, siyempre titingnan mo rin yung umo-overtake sa'yo kung umo-overtake ba ng maayos. Kasi may time na may yung ibang truck umo-overtake pero dumidikit naman sa'yo. Dumidikit na ano sila sa focus nila ba? Oo. Yun ang isa sa bantayan nyo, yung umo-overtake sa'yo pero dumidikit sila sa'yo. Pag nakikita mo sa side mirror, parang matatapyas yung side mirror mo, ganun. Kaya binabantayan ko yung mga umo-overtake na truck. Kaya ingat-ingat lang tayo. Okay, salamat ha. Yeah. Okay. Ingat. Tirahin ko rin ito para makapick up. Sige. So yun, kahit nag-switch load tayo or sumalpak tayo ng load dito, make sure pa rin natin na i-circle check, load check, kahit na pinick up na city natin. Sila, chinik nila yan, pero siyempre tayo ang magdadala ng load na to, ilang kilometer ang tatakbuhin natin. So walang masama yun, okay sa kanila yun, i-double check lang natin. Yan ang tinatawag na circle check, load check at double check. So check natin pati mga ilaw, check natin yan kasi siya chinek din niya, siya nakakaalam noon. Ngayon tayo, para mas malaman din natin, i-check din natin, di ba? Siyempre, check na rin natin yung truck natin. Stud bolt, tsaka itong kung may leak. Ibig sabihin may problema yung axle natin yan. Kung basa ng langis yan. So, argahan natin ang hangin to. Yan, kumakarga na. Brake chamber, okay. Lug nuts, isa rin sa chinecheck natin to. Bawal yan, may kulang ng nuts ito. Bawal yan, lalo't ito. Lalong ito, kung may maluwag. Kita naman natin. Kahit tinitingnan lang natin, makikita natin kung may lumuwag o hindi. Brake adjustment. Ilaw. Yan. May balot siya yung airlines natin ng flexible hose. Okay yan. Pero kung wala siyang balot, lagyan natin ng bungee para wag samayad sa flooring yung airlines niya. Kasi sa oras na sumayad yan, magagasgasan tuwing liliko tayo or tumatakbo tayo. Pag na-check na inspector yan, out of service na yan. Ito to, sa pinagpalitan lang wala yan. So okay yan.
ilaw, slack adjuster. Okay, naka slide siyang pag ganon. Ito guys, dinidemo ko lang sa inyo. Hindi naman talaga ako magaling. Ibig sabihin, nalaman ko yung mga yan dahil based sa mga experience namin dito, sa mga nangyayari dito. Dati tamad din ako. Tuktok ng gulong. Minsan yan lang tinitingnan ko, lug nuts, tuktok ng gulong, ikot, load check. Pero hindi ko chinecheck yung sa ilalim. Ngayon, dahil marami na nangyayari, lagi ko na yan chinecheck. Hindi lang ngayon, matagal na nangyayari dito. So, sinishare ko lang yan sa inyo para maging aware din tayong lahat. Na posible pala mangyari yan, yung matanggalan ng gulong, matanggalan ng brake chamber. Posible pala. Yan yung brake chamber natin. Makikita naman natin na laylay ito eh. So kita pa lang, vision pa lang, makikita natin na visual, kita na natin kung nagbago yung brake chamber natin. Tsaka lug nuts, makikita natin kung may nagbago. Kita naman natin kasi sa tagal na nating mga truck driver, alam natin kung lumuwag yung lug nuts o hindi. Kaya kahit dito, tingin lang, rim, alam na natin. Kaso lang minsan talaga kinakatamaran natin na silipin. Dinaanan lang natin, nagtuktok ng gulong. Kaya isa sa mga nagiging dahilan, problema na meron palang lumuwag na. Kaya ganoon ang nangyayari. Ilaw natin. Okay. Slack adjuster. Okay. Airbag. May nangyari na rin, natanggalan ng airbag suspension. Hindi naman totally nalaglag. Ibig sabihin natanggal sa pagka welding niya. Kasi yan, naka-welding yan dito. May natanggalan na rin yan. Kaya double check pa rin tayo. Nakikita naman natin kung may pagbabago. Kaya ako ganon, mausisa na ako masyado dahil siyempre ayoko rin may mangyari sa akin. Dahil nangyari na nga sa iba, kailangan aware na tayo. Kaya ganon ako ka ano na rin, mausisa na masyado ako dahil ayoko mangyari. Kaya sinishare ko rin ito sa inyo dahil ayoko rin mangyari sa inyo. Napakahirap siguro na ma-involve ng ganon. Siyempre kailangan natin magpaliwanag, maapektuhan yung lisensya natin, yung driving skill natin maapektuhan. Kaya di ba? Ganun lang. So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat at takbong pogi lang. Check pa natin to.